Okay, special reading July 1st down to July 7th. Yung suki ko, nakikita yung card na ito. This is a Japanese type of card. Taro ito, taro. Pero magkaiba siya. Yun nga lang yung language niya nasa Japanese na dialect. Pero gamitin natin. Tignan natin kung ano yung tinutukoy doon sa daily reading kanina. This is our special reading. No? Malalaki kasi yung card. Hindi maano ng kamay ko. Una, temperance, balance. Pangalawa, naku, the Queen of Wands. Pangatlo, Chariot. Okay. Bakit ako natawa? Kasi, ito, yung temperance na sinasabi dito, balansehin mo lahat sa buhay mo. Ito yung pinakamahirap. Magbabalanse ka kung may pera ka, magbabalanse ka kung wala kang hinahawakang pera, babalansehin mo pa yung oras mo sa trabaho, sa sideline mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa kung kani-kanino pa. Ang dami mong babalansihin dyan. Di ba? Hindi rin sana nakaka-stress kung lahat sana ng pangangailangan kaya mong tugunan. Kaso hindi ganun yung sistema ngayon. And then, yung lumalabas is the Queen of Wands. Isang ina. Isang ina yung nahihirapan sa pagbabalanse ng sitwasyon. Which is true. Di ba? Kasi, nanay humahawak ng budget. And, meron din naman sigurong mga magulang na sorry. Merong mga ama na gumagawa din ng budget nila. Pero kalimitan kasi, nanay. Nanay, mama, lola, ate, sino pa ba? May mga ganon. So, nahihirapan siya sa pagbabalanse. Yung dulo is Chariot. Kung naalala nyo sa ibang card, yung Chariot is black and white. So, para din siyang balanse. Yung yin yang, alam nyo yung sa Japanese, diba? Kalahati puti, kalahati itim. So, sa natural na tao yun. Kung pakikialaman ka ng kapwa-tao mo dahil hindi mo sila natulungan, ay lalamang yung itim sa buhay mo. Kung gagawa ka din naman ng maraming kabutihan, itim pa rin yung lalaki. Bakit? Kasi kapag gumawa ka ng kabutihan, hindi rin naman nila ma-appreciate yun eh. Yung nakikita lang nila, yung isang bagay na hindi mo kayang ibigay or hindi mo kayang ipahintulot. So sa dami ng ginawa mo, sa dami ng pinakita mo, isang pagkakamali lang. Walang lahat ng ginawa mong kabutihan. Walang value. So, ito yung punto na sinasabi dito sa dulo ng card. Balanse isang breadwinner, ang nanay. And then yung dulo is the Chariot. So, ibig sabihin nito, kapag nagbabalanse ka at nahihirapan ka kasi nasa gitna ka, meron kang tatapusin at meron kang uumpisahan. Ito yung dito mo masasabi na bayaran mo yung ilaw, tubig, kuryente, matatapos yon. And then sa dulo na naman na susunod na buwan, magsisimula ulit yon, magbabayad ka. Ito yung routine na lahat ng tao nahihirapan magbalanse. Kasi hindi lahat ng pagkakataon meron kang isisettle sa kailangan mo. Tignan natin yung bottom deck yung bottom deck, kailangan mo ng pahinga, sobra ka ng stress. And then yung top, hindi pa nakontento. That is the death card number 13. So ibig sabihin nito, kung merong mga tao na may mga taong galit sa inyo,
no? Katulad nung nag-chat kanina sa akin na nanaginip siya, tinahiyo bibig niya. Ibig sabihin nito, pinapahinga ka hanggang sa mapunta ka sa ganito. So, ngayon pa lang, kailangan mo ingatan yung buhay mo. Bakit? Babalansihin mo ang buhay mo laban sa kamatayan. Ganun lang po yun. So, di ba, mas mabuti pang makita mo yung utang mo. Makikita mo magkano hahabulin mo. Kaysa naman, hahabulin ka ng kamatayan, di mo alam kung ilang porsyento na lang natira sa buhay mo. Ganun lang. So, that is the logic doon sa reading na binigay ngayon. Since this is a general reading po, hindi lahat ng tao kinakapos sa pera. Hindi rin lahat ng tao kinakapos sa pagkain. Sadya lang talagang nagbabudget para maitawid yung meron hanggang sa katapusan. And then, eto yun. Diba? Kakaumpisa lang ng buwan. So, ibig sabihin, magtatrabaho na naman ulit, magbabanat na naman ulit ng buto. And then, at the middle of the week, minsan, meron pang mga extra expenses na wala ka na talaga sa budget list. And then, ito yung punto na yung nanay talaga masisiraan na halos ng bait. Kasi hindi na alam kung saan kunin na. Di ba, naririnig nyo minsan, sasabihin ng magulang, di ko na alam kung saan kamay ng demonyo ko kukunin yung budget para kailangang matugunan. Yung pinakamahirap doon, kung yung babalansihin ng nanay is yung pagkain, yung bill, at saka matrikula. Yan yung pinaka mahirap at pinaka mabigat. Okay lang kapag hindi ka nakabili ng bagong damit. Okay lang kapag hindi ka nakasabay sa uso. Pero yung bigyan ka ng isang sitwasyon na walang katapusan, ito yung pagiging nanay mo, pagiging magulang mo. Kahit mamatay ka, magulang ka pa din. Kahit malubog ka sa sakit, kahit kapusin ka sa tulog, sa pahinga, walang katapusan ang pagiging magulang mo. So, ibig sabihin, hanggang kamatayan, kailangan mo pa rin talaga na ibuelo yung huling hininga mo para sa anak mo. Ganon ang magulang. So, dito, lumabas. Kasi papasok yung first Friday. Yung kailangan dito is pahinga or i-relax mo sarili mo. Kasi yung nasa likod, naghihintay na dito sa kamatayan. So, wag kang padalos-dalos. Tignan nyo yung healthy reading kanina. Yung lumabas din is ganun. So, doble ingat. Kasi, mantakin mo, makikita mo, di ba? Pag meron kang bayarin, pag alam mo balanse mo, pag nagbayad ka, alam mo matitira. Pero kapag buhay mo ang nakasalalay, hindi mo alam kung ilang porsyento, ilang kilometro na lang yung distansya ni kamatayan sa'yo. So, doble ingat from July 1st to July 7. Sa gustong mag-book ng full private reading, sabihin niyo na po, mag-message na po kayo. Nag-iisang account ko lang po ito Kung meron namang kumukuha o kumukopya nito, hindi po ako yon. Isang account lang po ako sa TikTok. At yung blue app ko, yung red app ko, yung IG ko, isang account lang din po yan. Nasa ibaba ng profile ko, yung link lahat yan. Nakalink lahat yan. So kung mag-message kayo kahit saan dyan, makikita ko. Maliban na lang po talaga sa email. Sandamakmak na email from overseas. Maraming salamat po sa support. And then sa mga pinapadala na mga gift doon every time na mag-live ako. Maraming salamat. Kahit sa mga ganun na bagay, ina-appreciate ko po yon. And then, doon sa nagsasabi na mag-live ako araw-araw, hindi talaga kakayanin ng boses ko. Kasi I was diagnosed of acute tonsillitis 5 times na po. So, kapag nagasgas pa ulit, baka operahan po ako sa lalamunan. Thank you. Proceed tayo sa next natin. Sa Oracle. Love naman na.